Part 2, nakakayak na pangyayari mga kabayan, dahil nakapana ako ng malaking isda diyan, at yung bala ng pana ko dinala doon sa mas malalim pa na bahagi ng dagat. Kaya naman no choice na ako dito mga kabayan kung hindi pilitin na sisidin at tanggalin yung pagkasabit ng bala ng pana ko. Pangatlong attempt ko na ito ng pagsisid mga kabayan, at hindi ko pa rin nasasagad yung kailaliman dahil nararamdaman ko na medyo may agos, kaya medyo pahalang yung pagsisid ko. Kaya ako binabatak yung tali ay para mas matuntun ko at mas mabilis akong makasisid pa ilalim. At eto na nga mga kabayan, hanggang dito lang ako nakakatambay at hindi ako makasagad sa kailaliman. Pero yung isda mga kabayan ay nakita ko pa rin at hindi nakakawala. Nandito lang siya mga kabayan, yung medyo mahabang yan yung isda. Halos magdadalawang oras na nga pala ako ditong palutang-lutang mga kabayan para lang masisid yung kailaliman. Pero sa pagkakataong ito mga kabayan ay sisiguraduhin ko na makakasisid at makakatambay ako sa kailaliman. Dahil medyo may agos na rin at ako'y nahihirapan, kaya ganito yung pagsisid natin, medyo pahalang. Kung diretso lang sana ay mas maalwan, pero sabi ko nga medyo may agos kaya pahalang yung pagsisid ko. At eto na mga kabayan, nakarating na tayo halos sa kailaliman at kitang kita ko na yung pinagsabitan ng pana. Ito pala mga kabayan ay lubid din ng lambat, kaya naman napakatibay at hindi ko mabatak-batak. Ang pagkakamali ko dito mga kabayan ay may dala na akong kutsilyo. Dapat pala pinutol ko na yung tali ko at binitbit ko na yung isda paangat. Bago ko pa yun naisip mga kabayan nung ako ay paangat na. Kaya yun ang pinakamalaking pagkakamali, at hindi ko na rin sinubukan na kalasin yung tali dahil naisip ko na napakalalim pala nito at baka ako ay kapusin sa pag-angat ko. Solo dive lang kasi ako ngayon mga kabayan at ayaw kong isugal yung aking buhay para lang sa tunod, kahit medyo may kamahalan at saka dun sa napana kong isda. Di baling hindi ko na makuha yung tunod, basta mahalaga yung kaligtasan ko.